Hello Kathleen fans! Ito ha, tunay talagang resibo na ito mga kasembreros. At dalawa na pala ang theme songs ha, at love songs ng Kathleen mga kasembreros. So maliban pala dun sa Dilaw, napansin ko talaga ito pala, itong lyrics ng nung Cup of Joe mga kasembreros na tingin. Yung sayo lang ang tingin, di pinapansin. So ito rin pala yung theme song, di ba? Kinanta ito ni yung Catherine dun sa Christmas Party Special. Tapos si Sir Alden, ito yung kanyang guest, no, ang Cup of Joe. Kasi kung papansin nyo dito, may kayo manggi, o di ba, brown or morena mga kasembreros. So, alam naman natin, si Tisoy po ay mahilig sa morena. So, maraming instances niya na sinabi niya na morena yung gusto niya. No? He's really attracted sa mga morena mga kasembreros. So, alam natin si attorney ay morena, no? So, sabi ito sa unang stanza ng lyrics, no, ng Cup of Joe mga kasembreros. Mga saglit na inilikha, kakaiba ang tama ng sinag sa iyong kutis na kayo manggi. O, sino ang kayo manggi? Search nyo, Cup of Joe, tapos yung lyrics ng tingin. Tingin pa lang title nito, no? Akala ko di pinapansin. Kasi yun ang narinig ko parati, di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. O, di ba? Ganon, magulo ang social media. Pero ang tingin ni Sir Alden ay kay Ma'am Catherine lang. So, legit talaga ito. Ako kasi talagang patama, no, yung lyrics na ito mga kasembreros kay Ma'am Catherine. Kasi kayo manggi, no? Kutis na kayo manggi. Sino ang morena? O, di ba? Si Ma'am Catherine mga kasembreros. O saan ka sabi nito sa lyrics niya, nang sinag sa iyong kutis na kay manggi, o saan ba ako dinadala? Bawat ngiting bigla ang nabura, iyong naipinta, hiwaga ng iyong tingin nang aalitin kahit saan man madala. O ganon. Tapos ang chorus niya, di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran sa iyo lang hindi pinapansin, ikay pa ikutin ng dahan-dahan, nang sa gitna ng daan, gitna man ng daan. Ay dito, sa bawat sandaling ikaw ay pinagmasdan, may dumadapong kiliti na di maunawaan. Walang imik, di mabanggit. Nasa aking isip, ikaw lang ang nagmamarka. Kahit mabitin aking salita, matay ibinubunyag na sa'yo lang mapapaangkin. Di palalampasin, wag ka nang kumawala. O di na mawawala si Catherine, okay? Kasi they're both single mga kasembreros. So tapos yun, no, yung chorus na naman na di pinapansin, sa'yo lang ang tingin. So ang tingin ni Sir Alden ay kay Ma'am Catherine lang mga kasembreros, kaya team panatag tayo. So nagulat ako kasi pinost ito ng kanina ng isang admin nga sa TikTok. So tapos yun nga, no, binigyan niya ng pansin mga kasembreros, and sinabi niya dito parang one song kasi yung din yung background ng ng parang pailaw dun sa may concert ni Sir Alden, parang pareho din sa doon kay Ma'am Catherine, no, dun sa nung kumanta siya ng ito mga kasembreros sa Christmas Party Special nila. Yung una naman yung naka-brown siya mga kasembreros na unang niya. Sabi niya ito, one song, one look, 1 year of silence, yet they remain, no, nananatili. At panatag ang Kathleen mga kasembreros. Tapos may mga pictures. Ang galing, nabigyan ng emphasis na naman ito, no. Ang pangalan ng TikToker na ito ay si Ethan's Joy Marie 88, no, yun siya mga kasembreros. So solid din ito na Kathinatic. And then ito, another resibo actually ito, no. Another mapaklo sa Kathleen mga kasembreros. So may hilig din sa pusa, di ba, si Ma'am Catherine. So hindi siya mahilig sa pusa, parang yun yung tawag sa kanya kasi di mga cat, so cat mga kasembreros. So isang Cathin admin dito, sabi niya, gentle souls are always felt even by stray kittens. A heart this kind can't be hidden, even the smallest souls feel safe. So di ba dito ay kinis ni nag-kiss si Sir Alden mga kasembreros sa isang cat, no, sa isang pusa mga kasembreros doon sa PAWS or Philippine Animal Welfare Society. Even this puspin loves you, Alden. So pusang ito, ano ba yung pin? Pusang pin, pusang
hindi naman siya, hindi naman siya, tawag dito, pusakal, no? Pusang kali, mga kasama. So, ganun siya. Pero, yun po, no? And then, ito, may nag-post dito, no? Hindi, sige, unahin ko muna ito. Nag-share si Ken, no? Kagabi, ng kanyang mga, or kanina actually, ng kanyang mga, tawag dito, mga pictures, no? Nung paggawa nila ng, design, mga kasambreros, ng Christmas decor ng Fulkerson Mansion, mga kasambreros. So kasama niya dito si Daddy Bay, no? At saka yung kanyang mga kaibigan or kasamahan sa Ken Creative Designs, mga kasambreros. So yung iba dito ay hindi ko gaanong kilala, no? Or parang si Daddy Bay, hindi, sige. Oo, mga kasamahan niya ito ni Sir Ken, mga kasambreros, sa kanyang paggawa ng Ang ganda ng kanilang design, mga kasambreros. Tapos picture, of course, no? Or pictures ng mga house designs, mga kasambreros, ni Ken sa Fulkerson Mansion, mga kasambreros. And then ito, kinumpara, no, ng isang admin, mga kasambreros, ang si Daniel Padilla at saka si Alden Richards. Para sa akin, sabi dito ni Skyheart, sino sa kanilang dalawa ang crush ng bayan? Kung ikaw ang tatanungin, sino ang crush at idol mo? Alden Richards or si Daniel Padilla? Para sa akin, sa kagapuhan, wala namang question kay Daniel, eh. But when it comes to advocacy and purpose, dun tayo sa merong clear direction, no? Talagang na. Pero yun siya, no, para sa akin talagang mas maganda yung yung may clear na advocacy, mga kasambreros. And then ito, natatawa ako dito na natutuwa din, mga kasambreros. Pinost ito about sa kasal na nakapag-arrange na daw, no, kasama si Daddy Bay, si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden, na magpapakasal na daw sila, mga kasambreros, no. PhilStars News 3 hours ago confirmed Alden Richards and Catherine Bernardo's wedding in the works, says Alden's father. So ginamit pa talaga dito ang pangalan ni Daddy Bay, no? So nakakaano lang. Pero ito pa hindi totoo, no? Kasal ng Catherine, kumpirmado ng ama ni Alden. So hindi po ito totoo. Kasi nga wala pang confirmation ng public sila na di ba? So, antay natin yung let's respect their decisions na sila ngayon, na single sila yet enjoying their individual na mga ganap, mga kasambreros. So, wag tayong kumbaga pa out of lang ito, no, out of being fanatic, pero not to the point naman na gagamitin pa yung pangalan ng tatay ni Alden and so on para lang magpakasal, kunwari, mga kasambreros. And then ito, ang cute ng pinost ng isang admin dito. Yung mata ni Ma'am Catherine, yung mata ni Ma'am Catherine, no, sobrang nanggagalaiti sa galit, mga kasambreros. If I'm not mistaken, during ito ng Lobo na nila, no, na show, mga kasambreros. Tapos may mask pa dito si Ma'am Catherine, and then naka-hood, no, yung kanyang jacket, mga kasambreros. So, yun nga, no, baka ito, parang nung time ng Lobo na teleserye nila, no, na humakot din ng napakataas na rating, mga kasambreros. So, tapos kasama nila yata dito sina Angel Locsin, Richard Gutierrez, and time pa ito ng Katniel, mga kasambreros. And then ito, may nag-post dito, dapat si Kayla marunong rumispeto, lalo na matagal si Daniel at Catherine. Kung sila man dapat itago muna, hindi yung proud na proud pa siya na magkasama sila. Tapos si Catherine nga, private lang kung meron man siyang BF, kaya kasalan din yan ni Kayla, kasalanan din yan ni Kayla kung bakit siya binabash. Wag siya masyado kampante, ganyan talaga pagbago pa. So yun, no, talagang siguro isang fan ito, tinago yung pangalan, binura, mga kasambreros. So and dito may point naman, no, somehow, kasi parang give respect nilang sa unlike kasi sa Kathleen na talagang sekreto lang. May point din siya na dapat pag meron ay sekreto lang dapat, no.
And kayo, sa palagay ninyo, magtatagal ba sina Ma'am Kayla at saka si Daniel? Hanggang kasalan na ba ito, no? Hanggang altar na ba ito? Kasi kadalasan yun, no, talagang maraming yun naghihiwalay na mga tao dito na mga mag-partner, no? Si Richard Gutierrez, may mga anak na sila pero naghiwalay din. Si Kylie Padilla, ang gaganda ng mga asawa nila pero naghiwalay din. Si Paulo Contis, na marami rin siya naging tao dito, naging girlfriend. Si Paulo Avellino yata naghiwalay din, no? Sa kanyang dating kinakasama or girlfriend. So ngayon sino pa ba? Si Aljur Abrenica, parang ano din. Ay nako po, si Gerald Anderson, no, naghiwalay din sila ni Julia Barreto. So nako po, parang hindi siya good example, no, sa ating mga kabataan, mga kasembreros na papalit-palit ng jowa. So kung kaya rin dito rin na yung dito rin na hindi na preserve yung sorry po sa terms, yung virginity ng magjowa, mga kasembreros. Kasi kapag kinasal na kayo tapos parang alam mo yung sa term ng mga kanto na pinagsawaan na, parang ganun ba mga kasus? Kung magjowa pa lang kayo, dapat walang sexual intercourse and so on, mga kasembreros. Kasi kapag ganun ang nangyayari, kasi hindi na pa kasalanan una sa Diyos, no, immorality. Tapos hindi ko naman sinasabi na ganun si Daniel Padilla at saka parang in general na ito ba, no, mga kasembreros, na ganun po siya. So hindi ko naman sinasabi na ganun yung ginagawa nila, pero at times kasi di ba nanganganak na nga yung iba. So may ganun talaga nangyayari, mga kasembreros. Pero hindi ko sasabi ito na sa lahat, na or kay Daniel or kay kanino man dyan, mga kasembreros. Pero yun kasi ang nangyayari, no, which is hindi siya magandang example talaga, mga kasembreros, lalong-lalo sa mga ordinaryong tao na kasi ngayon no, marami nang may cellphones, hindi kagaya dati na kahit ngayon yung mga balita sa ibang bansa, ICC, Europe, Asia, America, talagang cellphone na, talagang nagiging aware ng lahat ng tao. So sila din na mga artista, mga public figure, sabi nga Sir Alden, dapat maging good example tayo kasi public figures sila. And then ito, post niya ni Mels Chicadora 28 minutes ago. Ito pala ang backup dancers nila Catherine Bernardo at Julia Montes. Isa pala siyang G-Force dancer at talagang magaling humataw. Siya si Loreline Sanyosa. So parang ito yung sabi nila na may mga nagko-comment doon na nabasa ko na next time kasi wag kayong kumuha na magagandang dancer kasi nasasapawan daw yung dalawa. Nasasapawan daw sina Julia Montes at Catherine Bernardo. Naku po, yung mga tao talaga, hindi naman sapawan ito. And sa ganda lang naman, wag na natin ikumpara si Ma'am Catherine, no? Sa mga, kasi may individual beauty ang bawat babae, mga kasembreros. So, maganda, yes, pero pag ikukumpara mo sa Asia Superstar, ay magkakaroon tayo ng problema. Talaga nakipag-away na. Hindi, joke lang po, mga kasembreros. So, pero yun, no? Iba-iba naman sila ng trabaho, mga kasembreros. Na kung saan ay tawag dito na very professional sila when it comes sa kanilang mga trabaho. And para sa kanila kasi parang wala lang, no? And siguro kung si Ma'am Catherine, kasi appreciative si Ma'am Catherine, no? Kung nakita ng tao na maganda siya, tsaka nagagandahan si Ma'am Catherine sa kanya, so sasabihin niya ba, uy, sobrang ganda mo, parang ganun pa siya. Nag-affirm pa siya, mga kasembreros. Hindi siya yung tipong na ako lang maganda, ay ako. So hindi siya power tripper at hindi siya mapang-api, bagkus ay sobrang bait niya, Ma'am Catherine, mga kasembreros. And then ito, ang cute nito kasi ito pala yung behind the scene, no, ng Magic Sarap na endorsement video ni Ma'am Catherine. And ang pangalan pala ng isang babae dito, Kath. Tapos Kath din si Kath, di ba? So Kath and Kath, mga kasembreros. Sabi niya dito sa kanyang TikTok account na Kath plus Jean, ay mag-asawa kasi sila, no? Di kami makapaniwala na nakapag-collab at luto, no? Kami with Miss Catherine Bernardo. So here's some behind the shoots or behind the scenes from our shoot. So yun siya. And ang kulit dito kasi parang meron pala siyang dito, yung naglaro-laro pa siya ng aso, no? May aso pala, dala ni si Snowy, mga kasama sa kanyang shoot. Tapos yun nga, no? Parang sila
kumain muna, tapos nag-ready-ready ba yung ginagawa kapag nag-meet up, no? First time niya mag-meet up ng iyong ka-collab. Tapos ay, yun, talagang nagsimula na sila mag-shoot mga kasos. Pero nga, natutuwa dito kasi dala-dala naman Catherine si Snowy mga kasambreros. So, yun. And ito ano pala, pwede na magluto at saka pwede na mag-asawa si Ma'am Catherine kasi masarap din yung spaghetti na kanyang niluto. Kasi mga chef talaga ito, yung kanyang mga kasama dito, mga professional cook at professional chefs talaga mga kasambreros. So, kung kaya sabi nung afternoon, nung magluto si Kat, sabi nung isa ay masarap na spaghetti Kat. Talaga, sabi nga, sobrang saya ni Ma'am Catherine kasi nga masarap na yung kanyang naluto na spaghetti mga kasombrero. So next time lutuan mo si Sir Alden. Sir Alden mga kasombrero. And then ito, naiyak no si Sir Alden kay Ma'am Catherine mga kasombrero. So nag-show up daw si Ma'am Catherine doon sa concert mga kasombrero. So, naiyak si Alden nang mag-show up siya or nag-show up si Ma'am Catherine mga kasombreros. Pero ito pa hindi totoo, no? Kasi hindi nga pumunta si Ma'am Catherine doon sa concert ni Sir Alden. So, intindihin na natin kasi may kanya-kanya silang mga agenda, mga kasombreros. So, at saka pag pumunta siya doon, syempre, isipin na naman ng mga tao na ginamit na naman ni Alden si Ma'am Cath, ganyan, para sumikat at saka dumami ang tao sa show sa concert ni Sir Alden, ganun. So wag na nating i-push na pumunta si Ma'am Catherine doon kasi wala talaga siya mga kasombreros. Pero alam natin in secret that they're communicating. Tapos ito, pinost ng ABS-CBN News, no? Catherine Bernardo 2004 plus 2005. So grabe, no? 2004 dito mga kasombreros ay ilan ba to? 11 years ago, no? Maliit pa si Ma'am Catherine tapos naging, 11 years ago. Tama, 11 years ago. Kasi kung 9 siya dito, plus, hindi, 9. Kung 9 siya dito, 20 years ago, 21 years ago, mga kasombreros. So, yun, no? Sobrang laki na ni Ma'am Catherine. 21 years ago pala, mga kasombreros. 2004 and then 2005. So, sino mag-aakala na 21 years ay magiging phenomenal box office cinema queen at saka Taquilla queen ito, no? Na bata lang noon. So, parang throwback ang tawag dito, ang Star Cinema mga kasombreros sa post dito. And then ito, next item natin. Ang cute dito mga kasombreros kasi si Ma'am Catherine parang pinost dito ng isang admin yung medyo pakwela-kwela ni phenomenal box office cinema queen mga kasombreros. So, pero ito yung medyo throwback photo niya. Tapos medyo naka-pouty-pouty yung kanyang lips mga kasombreros. No? 3 hours ago, Catherine Bernardo is most adorable, cute, innocent beauty, a beautiful lady, and she's perfect actress who has attractive personality. So medyo yung caption na ito ay parang parang tawag dito, pare-pareho, no? Parang something like that mga kasombreros. So this was the time of Kathnil days pa, no? Mga kasombreros and mga Kathinatics, na kung saan ay nakawala na at lumaya na si Ma'am Cath, no? Sa Kasarinlan. Oh, grabe naman Kasarinlan. Parang Pilipinas lang, no? Nakalaya sa mga Espanyol at saka sa mga mananakop mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros, pinost dito no si Sir Alden, Philippine Entertainment, I Can, yung kanyang tinwit mga kasombreros, no, ni-repost ng Philippine Entertainment kahapon. I can, not comparison, not for validation, not for praise, just to remind yourself, no? Tapos yung picture ni Sir Alden dito na parang nasa bench siya nito, no? Na naka-denim. Alam ko throwback din ito mga kasombreros na picture ni Tisoy. Mga kasombreros yan, mga Kathinatics. So yun. Sorry, hindi ko pala nalato kanina. Yung sa kanta ng yung sa kanta ng Cup of Joe na Tingin, may mga nag-comment pala doon. Sorry, hindi ko na
sama, no? Lagyan natin ng mas masarap na flavor ng mga comments ng Kathleenatics, mga kasembreros. Yung habang kinakanta ng Cup of Joe, yung tingin, no, para sa kay Sir Alden at saka kay Ma'am Catherine, mga kasembreros, ang kantang ito. So talagang dinumog actually ng mga Kathleenatics, no, at saka sa comment section itong performance ng Cup of Joe, kasi isa nga lang sila ng kanta, no, one song, parang one background, and then 1 year na yet they remain silent, no, yung Kathleen, mga kasembreros. So sabi dito ni Gorf, sabi niya, huling tingin ng Kathleen, March 21, bench body of work. So ito, mga kasembreros, no, ito po yung parang nag-share siya ng picture dun sa bench nga, mga kasembreros, no, na kung saan ay personal sila nagkita backstage at nag-hug, mga kasembreros. Tapos sabi naman ni Ethan's Joy Marie, the song Tingin was performed in ARXV by Cup of Joe and was also sung by Catherine with her group in ABS-CBN Christmas Party. What a coincidence na. Hindi siya coincidence, kundi talagang pinlano, mga kasembreros. So yun siya, no, talagang team panatag, mga kasembreros. So yun po, no, talagang tahimik lang sila, pero they're enjoying their life, mga kasembreros. And then ito, next item natin kahapon, yung itong post ng Catherine, no, 3 days ago actually ito, ng Kathniel Humaniters. She's everything you could ask for, no. Tapos yung picture ng Catherine na naka-blue siya, mga kasembreros. And then ito, grabe na naman itong yung sabi nila mas matanda daw tingnan si Catherine kaysa kay Kyla. Tapos yun nga, pictures ni Kyla at saka ni Ma'am Catherine. Para sa akin, pareho silang maganda, no. Huwag na lang ikumpara, no, kasi pare-pare silang Pinay beauty, mga kasembreros. So yung mga tao talaga hindi lang dito mapakali minsan magkumpara. And then ito, natutuwa ako dito kasi sweet boyfriend ni DJ. Sweet boyfriend si DJ, no? So ganun siya, mga kasembreros. Ito ay picture, of course, no, ng Dankay, no? Daniel Padilla at Kyla Estrada. So natutuwa ako dito kasi safe na tayo kay Daniel Padilla. Kasi meron ng Dankay, meron ng Daniel Padilla at Kyla Estrada. So go lang, no? We're happy for you. Masaya kami sa inyong relasyon, no, Ma'am Kyla Estrada at saka Daniel Padilla. And then ito, 3 hours ago, magkakaroon pala si Alden ng Casino Plus mamayang alas 8. Magla-live siya, mga kasembreros. So exciting na gabi kasama si Casino Plus Ambassador Alden Richards. Posted ito ng Casino Plus, no, sa kanilang Facebook page. Kasama rin sina Lite Tamayo or Light Lamayo, Carol Reyes sa paghati ng good news sa mga lucky winners. Abangan sa Christmas lucky draw mamayang 7 p.m. dito sa Casino Plus FB page. Ito, grabe naman ito, mga kasembreros. Dito 2 days ago, Catherine Bernardo pwede raw i-apply sa PWD card dahil sa likes nito. Ipinagtanggol ngayon ng fans ni Kyla Padilla ang actress matapos batikusin ng Kathniel. Supporter si Kyla ngayon ay kilalang kasintahan ni Daniel. Katwiran nila ay nang si Catherine ang nadawit sa pangalan ni Alden Richards, Mayor Mark Alcott at Kenneth Hizon ay nanahimik lang sila. Subalit ngayong si Daniel ay na ang may new love life, pinabatikos ito. So yun, talagang ito ay mga wala lang sila magawa sa buhay. Para sa kanila wala naman ito. Pero yung iba lang talaga na sobrang mean, no, or sobrang bad, mga kasembreros. So dead sa mga bashers. And then ito, natatawa ako dito, no, last item natin ito. So ito po ay inedit na naman ng isang Aldab na fan 3 hours ago, main in Alden, Aldab, #Aldab. So hindi ko alam, no, saan ba sila humuhugot ng ng information na ito, mga customers, na kung saan ay
matagal na pong kasal si Ma'am Maine Mendoza. Tigilan na natin. Isa na po siyang atayde ngayon. Kasado na po siya or nakasal na kay Congressman Arjo Atayde na anak ni Ma'am Sylvia Sanchez. Sana po ay tigilan na po natin yan. Parang awa niyo. Nagmakaawa bigla, no? So, yun po. Ito, sorry. Last item ko na ito mga kasembreros para sa araw na ito. Ang Lion Here TV, nag-post sila nung kay Sir Alden na yun nga, no? Pinost nila yung sinabi ni Sir Alden mga kasembreros na sobrang nagpapasalamat siya. Sabi niya dito, sa lahat ng sumabay, sumuporta at naniwala sa aking paglalakbay sa nakalipas na 15 taon, maraming salamat sa inyong lahat. Hindi rito magtatapos or nagtatapos ang kwento, nagsisimula pa lang tayo. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong nangarap at nagpatuloy. Here's to the next chapter and to moving forward. So ito yung time na napaiyak, no, si Sir Alden kasi nga he really appreciated yung kanyang A-team, no, yung pinaka-solid niya na ano na dito na fandom mga kasembreros, which is definitely heartwarming, no, kapag malaman mo na merong nagsusuporta, merong parang ano ba, hindi, parang pinadama ng A-team na hindi siya nag-iisa sa journey ng napinili niya mga kasembreros. So ang sobrang touching, no, magkaroon ka ng mga followers, subscribers nga sa YouTube or sa TikTok or sa Facebook na marami ay talagang nakakatuwa na yun mga kasembreros eh. So much more na talagang sila ay active sa mga advocacies ni Alden, sa mga life's purposes and so on mga kasembreros. So good job. So yun po. Alright, so yan mga asis sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon and isang pinagpalang araw po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang unique nito mga kasembreros. Ang title natin ay Naghiwalay sa Sinapupunan. Bakit kaya? Galatians chapter 1 verses 15 through 17. But when it pleased God, Apostle Paul speaking, who separated me from my mother's womb. Ito pala yun, no? Naghiwalay sa sinapupunan ng kanyang nanay, and called me through His grace to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles. I did not immediately confer with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went to Arabia and returned again to Damascus. So, pansin natin may mga lugar din siya, no? At saka mga bansa na na-mention dito mga kasembreros. Arabia is Saudi Arabia, of course. Tapos ang Damascus ay capital city ng Syria. Tapos ang Jerusalem naman ay capital city ng Israel mga kasembreros. So dito pa lang makita natin yung reliability ba? Yung truthfulness at validity ng katotohanan na sinasabi sa Biblia mga kasembreros. Kung kaya hindi mo masasabing hindi totoo ang Biblia, because there were millions of witnesses mga kasembreros sa time pa lang ni Moises, no? almost 3 million people ang kanyang pinangunahan, no, na naging witnesses mga kasembreros. May mga pharaohs pa doon, mga tao mula sa Egypt, no, mga Egyptians mga kasembreros, sa time ni Abraham, Isaac, Jacob, sa time ni of course ng mga judges, ng mga apostles ni Lord Jesus Christ, of course, no, talagang buhay sila na witnesses mga kasembreros ng Biblia at ng pangyayari sa katotohanan ng Biblia. And of course, in the time of early Christian churches ni Apostle Paul, sobrang dami. So dito pa lang ay naghahayo siya, no, from village to village, country to country, town to town mga kasembreros. So ito ay napakakulit nito mga kasembreros, no, naghiwalay sa sinapupunan. So ang Diyos, kumapa yung pagkapanganak sa isang baby mga kasembreros, it's a miracle, no? Miracle na nabubuhay kasi ang Diyos natin, no, hawak niya ang buhay ng bawat tao. So every time na may mabubuhay na maisisilang na isang supling o na isang bata mga kasembreros, yun po ay milagro, no? At saka himala ng kumapag-grace ng Panginoon yun mga kasembreros. And dito pa lang ay alam na ni Apostle Paul yung kanang purpose nung lumaki na siya, no, when he encountered sa mga hindi ko pa nakakaalam, si Apostle Paul ay na-encounter niya ang Panginoon kasi persecutor siya dati mga kasembreros, pinapatay niya yung mga tao dito, yung mga Kristiyano, yung mga naglilingkod sa Panginoon. Akala niya
ay kalaban, no, ng gobyerno, yung mga Kristiyano na nananampalataya at saka sumusunod kay Lord Jesus Christ. Yung mga simbahan ng Panginoong Hesus dati ay pinipersecute niya, talagang naging malupit siya mga kasembreros. Kasi parang ano siya dati, parang leader ng mga sundalo or military or governor. Meron siyang panunungkulan sa government dati si Apostol Pablo. Kung kaya may power siya na gawin kung anong gusto niya mga kasembreros because may ranggo siya, may posisyon siya sa gobyerno mga kasembreros. And later on, nung papunta na siya sa Damascus, sa Syria mga kasembreros, ay na-encounter niya ang Panginoon. So sa mga hindi lang po nakakaalam kung paano na-convert or nagbago si Apostle Paul mga kasembreros, nung on the way na sila sa daan sa Damascus mga kasembreros ay may encounter siya na napakaliwanag na ilaw, and that was Jesus Christ, no, mga kasembreros. And isa sa mga misteryo yun kasi siya lang yung nakakita, tapos yung mga tao, kasi yung mga tao na kasama niya ay hindi nila nakikita, no, only Apostle Paul mga kasembreros. So kung kaya it was a great miracle or a great conversion mga kasembreros or experience ni Apostle Paul mga kasembreros. So from persecutor, kalaban niya ang Panginoon mga kasembreros, ay ginawa siyang kumaga paglingkod, no. Isa sa mga kupang si Apostle Paul actually ang nagsulat sa 13 letters mga kasembreros sa New Testament, no, sa Romans, Galatians, Ephesians, Philippians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Corinthians, Timothy, Hebrews, and so on mga kasembreros. Colossians, no, basta 14. So 1/3 ng New Testament books ay sinulat, no, ni Apostle Paul mga kasembreros. So ginamit siya ng Panginoon. So glory to God. So ito, para nagkwento siya dito mga kasembreros ng ng grace ng Panginoon para i-reveal, no, para maipakilala niya si Lord Jesus Christ mga kasembreros, at i-preach niya, i-share niya mga kasembreros ang about kay Lord Jesus Christ sa mga Gentiles at sa mga taong makakasalamuha niya mga kasembreros. So parang konting istorya ito ng kanyang experience. Isn't it incredible that God would specifically choose Paul to reveal Christ to him? Just imagine the profound impact that his or this had on Paul's life, transforming him from a persecutor of Christians to one of the most influential apostles. So isa talaga siya sa mga pinaka-influential na apostles mga kasembreros. Kasi imagine nyo, grabe, nakaposa siya habang nagsusulat, tapos siya rin ay nilitis, no, from region to region. Kung pa ang governor ng Parañaque o governor ng Sultan Kudarat, o ililipat na naman siya sa governor ng Davao, or sa parang nililitis siya from region to region mga kasembreros. Minsan nauudot yung kanyang paglitis, so balik na naman. So grabe, kung may time kayo, panoorin niyo po yung Apostle Paul na buhay niya mga kasembreros sa Netflix or sa YouTube. Talagang maiiyak kayo mga kasembreros na grabing dinanas niya for the sake of the gospel of Christ mga kasembreros. This verse reminds us of the power of God's grace and how He can turn our lives around in the most unexpected ways. So talagang may mga moments sa buhay natin na unexpected, no? Parang akala mo wala ng pag-asa, meron pa pala. Akala mo talo ka na, pero panalo ka pala, no? Because of the grace and power of God. May mga moments na ganoon na akala mo wala ng pag-asa, wala ka na magagawa, wala ng solusyon, wala ng solusyon sa problema mo, but because of God ay nagkaroon ng solusyon at ng sagot, no, sa ating mga problema sa buhay. Reflecting on this verse, we can see the importance of God's divine purpose in our lives. He has a plan for each of one of us. It challenges us to consider how God may be revealing Himself to us in our own lives and how we can respond to His calling with faith and obedience. God's sovereignty and the incredible ways He can work in and through us when we are open to His leading serve as reminders in this verse. So yun, no, talagang isipin natin parati na may purpose ang Diyos sa buhay natin. Okay? Sinilang tayo sa mundong ito, na humihinga tayo, na ano ba yung edad natin? So kung hindi pa natin alam yung purpose natin sa buhay, it's time for you to open the Bible and pray for the leading of the Holy Spirit and ask for God's will, yung kalooban ng Panginoon. Lord, ano ba yung kalooban mo sa buhay ko? Let your will be done, because your will is always perfect, and your will is always full of purpose, contentment, and will give me
sense of purpose sa buhay. So sense of meaning ba? May meaning ang buhay kapag ginagawa natin yung purpose, mga kasambreros, ng Diyos sa ating buhay. Kasi kahit na anong daming trabaho natin, kung hindi ng purpose ng Panginoon, parang you feel empty, no? You feel meaningless, and you feel devalued, mga kasambreros. Parang may kulang, no? Something is missing, no? Parang ganun, mga kasambreros. Hindi mo mararamdaman yung iyong sense of purpose kung hindi mo sisimulan, mga kasambreros, ang pagsunod kay Kristo. And call me by His grace, in these words encounter. So ito na sinabi ni Apostle Paul, mga kasambreros. But when God set me apart from my mother's womb, Paul's words resonate with a sense of divine purpose and predestination. So meron siyang predestination. Kumbaga yung kapalaran ba na sinasabi natin na nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating nanay, ay meron na siyang predestination, meron na siyang purpose, meron na siyang nakalaang parang mission sa ating buhay, mga kasambreros. So ganun siya. Here we glimpse into the intimate knowledge of God has of each individual, echoing the sentiments of Jeremiah chapter 1 verse 5. So sa Jeremiah chapter 1 verse 5 ay sinabi rin dito ng Panginoon na bago pa tayo silang ay alam na ng Diyos, mga kasambreros, yung ating purpose sa buhay. So this profound truth underscores the idea that our lives are not mere accidents, but intricately woven into the tapestry of God's sovereign plan. So merong sense of purpose, mga kasambreros. Ito yung sasabi natin na maraming mga buhay ang nawawala at saka nasasayang sa sementeryo because they died without a purpose, mga kasambreros. Ito yung tragic na moment sa atin na mamatay ang tao, yes, but the question is, did we live according to God's purpose sa ating buhay, mga kasambreros? Yun yung pinakamalaking tanong. Kasi lahat naman tayo binigyan ng hininga, binigyan ng oxygen, binigyan ng ilang taon tayo na buhay sa mundo, no? Binigyan tayo ng resourcefulness, binigyan tayo ng skill, binigyan tayo ng diploma, binigyan tayo ng talent, binigyan tayo ng kakayahan. So yung abilities natin, let's say kaya mo nga mag-drawing, kaya mo magturo, kaya mo mag-build, kaya mo maging lawyer, kaya mo maging doctor, kaya mo maging farmer, So every single job, every single skill, mga kasambreros, ay may purpose ang Panginoon doon. Pero paano natin ginamit? So that's the very big question, mga kasambreros. So ang verse na ito ay specifically talagang we have to think na ang buhay po ay isang journey. Okay, kasama ang ating pamilya or a project at work, mga kasambreros. We have a unique role that only you can fulfill. So don't ignore God's calling. It's like a special task from your boss that only you can complete successfully. So dive deep, find your purpose, and don't be afraid to follow the path laid out for you. Will you take the next step and embrace your mission? So yun yung question, mga kasambreros, no? It's time really, no? Ngayon na talagang panahon para magbasa ng Biblia, sunod sa Panginoon, manalangin, no, ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Alright? So now sa ating Word of God, no? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka purpose sa buhay, mga kasambreros, habang tayo na sa mundong ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.